So ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. So ngayon po gagawa tayo ng payroll gamit po ang Excel. So ngayon, para po mas maintindihan po ninyo yung value na nilalagay natin at paano natin mas maiintindihan pa na maayos, no? So dito tayo sa ating PowerPoint presentation, So for example, this value or this message, na makikita natin is talking about doon sa tinatawag natin sa module na 168 pesos, no? So yung 168 pesos na yan, kung makikita nyo sa ating Excel, wala pa pong value na nakalagay po banda dito. Ngayon, ano po ang gagawin natin? So itong value po na to, which is yung mayroong 168 pesos, lalagyan po natin ng value yung salary per hour. So ngayon, siya po ay mayroon ng value, no? So subukan natin. 168. Ayan, 168 pesos. So bakit hindi ko po nilagyan siya ng pesos? So kaya po hindi ko po siya nilagyan ng pesos kasi magiging words po ang basa sa kanya. So kung gusto niyo po lagyan ng peso sign, punta po kayo dito sa may number. Click niyo po ito, makikita niyo sa general. I-down niyo po yan, yung arrow down. Tapos, click niyo po yung more number format. Tapos, currency. Ayan. Tapos, dito po sa may symbol, hanapin nyo po yung peso sign. So, Filipino. So, hanapin po natin, Ayan, ito po. So, click nyo yan, then okay. So, ayan na. Nagkaroon na siya ng peso sign. So, lalagyan natin yan lahat. So, dito na lang. So, syempre, buburahin uli natin to. Ayan. Kasi nga, hindi naman yan yung value natin, So, ayan, babalik ko lang yung kanina. Wala. So, ayan. So, ngayon, nilagyan na natin to ng 168, So, dito naman tayo sa working hour. So, ang working hour po natin is 40. So, ito po ay isang example lamang. So, general ko ulit. Kasi hindi naman to peso. So, oras po ito, working hour. So, sa gross salary, ito po yung kita niya, na wala pang deduction. So, subukan natin. So, create tayo ng function. Tapos, select nyo lang to, kahit select nyo lang yan. Click nyo to. Tapos, times or asterisk. So, click nyo lang po yung shift 8. Ayan, makikita nyo na po yan. Tapos, working hour. So, pag enter nyo yan, ayan. Sorry. So, ayan. Ayan, ba tayo lumabas? Ayan. So, nakita nyo na po yung kanyang total na kinita niya doon po sa loob ng 40 hours na kanyang pagtatrabaho. So, paano po ba nangyari yun, So, ang 168, ayan, ang 168 pesos, ito po ay per hour. So, sa loob ng 24 hours, sa loob ng isang araw, or sabihin natin 8 hours lang siya nagtrabaho. So, ang kita niya po 8 hours ay 1,344. So, ito po yung minimum hour ng ating dito po sa Pilipinas. So, ayan po yung kanyang kikitain sa loob lamang ng 8 hours na kanyang pagtatrabaho. Pero kung siya po ay naka 40 hours, ito po ang kanyang kabuoang kita. So, 6,720.
So, naway dito pa lang ay maunawaan nyo na para pagdating dito sa SSS, pag-ibig, tax, tapos deduction ay mas maunawaan nyo po ano. So, dito tayo. Next tayo. So, ito po ang formula natin. Salary per hour. So, yung value po ng salary per hour is 168 pesos. Then, yung working hour, ang value po niya ay 40 hours. So, Brother Aaron, bakit hindi natin sinama yung salary per hour? So, subukan natin isama, ano? So, tignan po natin ang mangyayari kung pagsasamahin po natin yan, ano? So, nakita nyo po, ano? Nag-error po siya dito dahil nga po, ang ginagamit natin is number. So, gumagamit tayo ng computation. So, pero ang ino-hold na number, ang ino-hold nyo number is 168. So, wag nyo lang pansinin to yung salary per hour, yung mga words po na yan. So, yan po ay guidebook natin, ano? So, yan po yung pinakaano natin. Pero, ang value po natin is yung nandirito. So, ayan. Okay, naintindihan nyo na, ano? So, ngayon naman, sabi dito, gross salary times 2%. So, babawas na tayo. Gagamit na tayo ng deduction cost, no? Na binabawas kadalasan sa sahod ng Pilipino, no? So, click nyo yan. So, ang gross salary na kanyang kininda ay 6,720. I-times nyo sa 2%. At pag makikita nyo po kung paano ang ibabawas sa kanya. Sa SSS pa lamang po. So, gawin natin sa iba po. So, sa tax pa lang, napakalaki na, no? So, ngayon, dito po ay gagamit tayo ng times. Pag kukumputin po natin lahat ng naging cost ng ating deduction, ano? So, ayan. Gagamit po tayo ng sum function. Select nyo po lahat yan. Then, enter. So, ito po ang kabuang deduction cost niya, ano? So, paano ba nangyari yun, Brother Aaron, ano? So, 2% po. Ano po ba ang 2% ng 6,720? So, subukan natin. Calculator. So, dito tayo sa calculator. 2,6,720 times hindi ako nagkakamali. So, mali. So, mahirap kasi dito ang mag-computation. Uy! 2%. So, ayan. So, ang 2% po natin ay 134.4. So, makikita nyo po yung SSS pa lang, yung 2% ng 6,720 ay 134 and 0.4, no? So, sa ano naman, sa 5% na ayan, 5% ng 5. Ayan, 5%. Ay, sorry. So, 5%. 5%. So, ayan, no? Pares na pares siya. Is 336. So, ganun po nakuha yung percentage, ano? Gumamit tayo ng formula na C6. So, bakit C6 po? Kasi po ito po yung cell na position niya, no? So, nasa C siya. Yung column niya ay nasa column C.
Then, ang row niya ay nasa row 6. Ayan. So, ngayon, ita-times ko po siya sa 5%. So, yan po ang kinalabasan. Ngayon naman, dito tayo sa tinatawag nating subtraction. So, ngayon, since meron siyang deduction dahil nga doon sa tinatawag nating mga taxes pa na binabayaran. So, ngayon, gagawan po natin yan ng formula. So, ipagmaminus po natin yung gross salary tsaka sa deduction cost, no? So, function. So, lagi nyo pong gagawin yan kapag mag-computation po kayo o may gagamitin po kayong function. So, gross salary, hindi po natin nasa-select tong B6. So, C6 po tayo kasi po ito po yung value. Tapos, minus. So, makikita nyo naman po yan sa inyong mga keyboard. Minus. Then, select nyo lang po itong deduction. Total deduction. So, ba't hindi na natin siya isinama? Kasi yung SSS, pag-ibig, tax. So, dito na tayo sa total deduction kasi pinag-compute na po natin yan lahat. So, select nyo rin. Tapos, enter. So, ang kanyang makukuhang sahod na lamang dahil meron na siyang deduction ay 5,241 and 0.60 pesos. Yan na lang po ang kanyang makukuhang salary. So, ayan. Meron kayong natutunan sa ating payroll.